Ang pelikulang Hasin Dilruba ay sinimulang ipalabas noong July 2021. Isang araw sa bayan ng Jawalapur, India, habang nasa labas at nagbibigay pagkain sa mga aso ang babaeng si Rani, biglang sumabog ang kanilang bahay. Nagmamadaling sumugod si Rani sa loob, pero nangilabot ito nang makitang nagkaputol-putol ang katawan ng kanyang asawa. Sa pagsiyasat ng mga investigador nakita nilang sunog masyado ang katawan ng biktima, maliban sa kamay nito na may tattoo at nakunan pa nila ng fingerprint, kaya nakilala nila na asawa ni Rani ang namatay. Pero nadiskubre ng mga investigador na basag ang bungo ng biktima, sigurado silang hinampas ito ng matigas na bagay at patay na bago nasunog. Dahil doon itinuring ng mga pulis na sospek si Rani sa pagkamatay ng asawa. Kinabukasan sa police station nagtanong ang hepe na si Inspector Kishore, kung paano sina Rani at kanyang asawa nagkakilala. Ikinwento ni Rani na sa nangyaring arranged marriage nila nagsimula ang lahat. 6 na buwan bago nangyari ang insidente, papunta sina Risho at magulang nito sa syudad ng Delhi para sa arranged marriage sa isa ring pamilya. Ang totoo ayaw ni Risho sa tradisyong arranged marriage, dahil ang huli niyang pakakasalan ng babae, ay nalaman niyang may ibang lalaking gusto, kaya hindi na itinuloy ni Risho ang proposal. Naisip ni Risho na kilalanin muna ng lubusan ng babae bago niya pakasalan. Pero pagbaba ng sasakyan natulala si Risho nang makita sa personal si Rani, nabighani agad si Risho sa kagandahan ng dalaga, na bago ang isip ni Risho gusto na agad nitong pakasalan si Rani. Lalo pang nagka-interes si Risho nang ipagmalaki ng magulang ni Rani, na magaling magluto si Rani at maalaga sa bahay. Dahil walang problema, nagkasundo agad ang dalawang pamilya sa gagawing kasal ng dalawa. Si Rani nagdadalawang isip pang mag-asawa, sinabi ng tita ni Rani na electrical engineer si Risho at mukhang mabait. Kaya kalimutan na ni Rani ang boyfriend nito na nang iwan at pumunta ng Amerika. Nang magkaharap si Rani at Risho, sinabi ni Rani na graduate siya ng literature, manager siya sa isang beauty salon, at mahilig siyang magbasa ng nobela. Habang si Risho sinabi nitong pagkukumpuni ng mga sirang appliances ang kanyang hilig. Mula nang maitakda ang kasal, palagi nang nagpapantasya si Risho sa magiging mga masasayang araw nila na darating, alam ni Risho na love at first sight siya kay Rani. Kaya naman inayos na ni Risho ang kanyang kwarto at bumili ng mga kagamitan para sa kanila ni Rani. Walang gabi na hindi nangumusta si Risho, at para ma-impress ang mapapangasawa, nagpatato pa ito sa kamay ng pangalan ni Rani. Dumating ang araw ng kasal, masayang-masaya si Risho na sa wakas araw-araw na niyang makakasama si Rani. Matapos ang okasyon sumama na si Rani kay Risho sa Jawalapur. Pagdating sa istasyon ng tren nagtaka si Rani na wala ni isang sumalubong sa kanila na kaibigan ni Risho o pamilya, di tulad ng ibang kinasal. Nagtanong si Rani kung bakit walang sumalubong sa kanila. Sinabi ni Risho na sa ibang araw na lang niya ipakikilala si Rani sa pamilya. Sumama ang loob ni Rani na walang inihandang welcome party si Risho, na inaasahan sana ni Rani dahil yun ay kaugalian sa mga kinakasal. Maya-maya biglang lumakas ang hangin at nabasa ng ulan ang sahig. Dali-daling naglinis si Risho at nakita ni Rani na hawak nito ang maruming basahan. Hindi sanay si Rani na humawak ng maruming basahan, kaya hinayaan na lang nito si Risho sa paglilinis, bagay na ipinagtaka ni Risho na hindi siya tinulungan ng asawa. Makalipas ang ilang araw, napansin ng ina ni Risho ang ugali ni Rani na tanghali na kung gumising, at si Risho pa ang naghahanda ng almusal. Inutusan ng ina ni Risho na magluto ng makakain si Rani para sa mga bisita ni Risho na darating, pero sinabi ni Rani hindi siya marunong magluto, manicure at paggugupit ng buhok ang kanyang alam lang na trabaho. Nagalit ang ina ni Risho na nagsinungaling ang pamilya ni Rani na magaling itong magluto at maalaga sa bahay. Sumagot si Rani na nagsinungaling din naman si Risho sa biodata nito na 5'10 ang taas. Pero ang totoo hindi pa umabot sa 5'8 si Risho. Napansin din ni Risho na madaling magalit si Rani. Nagtanong si Rani kung may naging girlfriend si Risho. Sinabi ni Risho na may nakilala siyang babae, at nagustuhan din niya dahil maraming alam sa pagluluto pero hindi natuloy ang kasal dahil may ibang gusto ang babae. Naiba ang takbo ng isip ni Rani, naiinis nitong sinabi na ginawa lang siyang panakip butas ni Risho. Dali-daling pumasok na lang si Risho sa banyo para iwasan ang makipagtalo. Pinayuhan si Risho ng best friend nito na si Apsar, na dapat si Risho ang pinagsisilbihan ng asawa. Isinulat ni Apsar ang sasabihin ni Risho kung uutusan si Rani na maglaba o magluto. Pinagsabihan naman si Rani ng ina na huwag makikipagtalo sa kanyang mga biyenan at kay Risho, bagkus kontrolin ni Rani ang pagiging mainitin ng ulo, at magpa-sexy para ma-inlove sa kanya si Risho. Kinabukasan maagang gumising si Risho para mag-ensayo sa labas kung paano niya uutusan si Rani.
Nang pumasok na si Risho sa kwarto nakita niya na nakakaakit ang kasuotan ng asawa, naghihintay naman si Rani na lapitan siya ni Risho, pero nataranta si Risho at nagmamadaling lumabas ng kwarto. Ang mga sumunod na araw na pailing na lang ang ina ni Risho na nakitang si Risho na naman ang namalengke at magluluto para kay Rani. Muling nagpayo si Apsar na ipatikim na ang pagiging lalaki ni Risho para ma-inlove sa kanya ng todo si Rani. Bagamat plano ni Risho at Rani na pumunta sa sunod na linggo sa Goa, para doon mag-honeymoon, naisip ni Risho na kailangan na nga niyang gawin ang sinabi ni Apsar. Pagdating ng gabi hindi na nga hinintay pa ni Risho ang kanilang honeymoon, kumilos na ito para angkinin si Rani. Pero dahil wala pang karanasan, hindi pa man nakakapasok sa pintuan bumigay na agad si Risho. Dismayado si Rani, hindi makapaniwalang ganun lang kadali ang kasabikang nararamdaman ni Risho para sa kanya. Kinabukasan nangumusta ang ina ni Rani, sinabi ni Rani na walang nangyari, dahil parang alitap-tap si Risho na mabilis kumutitap pero mabilis ding namatay ang ilaw. Nag-aalala si Rani na kakakasal pa lang nila pero hindi na nasasabik sa kanya si Risho. Sinisi ni Rani ang ina sa pagpasok sa kanya sa arranged marriage, na hindi na nagsusumikap ang lalaki na mapaibig ang babae, dahil kasalan agad ang nangyayari. Hindi alam ni Rani na sa banyo pa si Risho na narinig ang usapan, pakiramdam ni Risho ipinahiya siya ni Rani at pinagtawanan ang kanyang pagkalalaki. Nagdamdam si Risho, nawala nito ng gana kaya nagpas siyang hindi na lang muna ituloy ang kanilang honeymoon sa Goa, bumalik na lang si Risho sa trabaho. Nagtaka naman ang mga kaopisina ni Risho na pumasok na agad ito, biniro nila si Risho na hindi masaya sa buhay may asawa. Nagtaka si Rani na walang imik si Risho pag-uwi, hindi na ito kumain at dumiretso ng natulog. Kinabukasan nag-alala si Rani kaya inalok niya si Risho na ipaghahanda ng almusal, pero tumanggi si Risho. 3 araw ang lumipas na ramdaman ni Rani na hindi na siya pinapansin ni Risho, tumatambay muna sila sa roof deck ni Apsar, at bumababa na lang kapag natulog na si Rani. Hindi nakatiis si Rani nagtanong na ito kung may problema. Sinabi ni Risho na hindi niya nagustuhan ang ipagsabi pa ni Rani sa pamilya nito, ang mga pribadong bagay tungkol sa kanilang mag-asawa. Ipinaalam ni Risho na mag-a-attend siya ng MBA class paglabas sa trabaho, kaya matatagalan siya sa pag-uwi. Mula noon maaga nang umaalis si Risho, hindi na nito na ipagluluto ng makakain si Rani. Matagal din itong nakakauwi sa gabi at natutulog na agad, kaya wala ng oras para makapag-usap pa silang mag-asawa. Solong anak si Rani at spoiled ng magulang, kaya kahit hindi sanay sa mabigat na trabaho, pinilit nitong tumulong sa bahay at umaasang mawawala ang hinanakit sa kanya ni Risho. Pero patuloy pa rin siyang iniiwasan ni Risho, para hindi mainip dinadaan na lang ni Rani sa pagbabasa ng mga nobela, lumalabas na lang na mag-isa para kumain at libangin ang sarili. Isang hapon habang pauwi si Rani napadaan ito sa MBA class ni Risho. Nagulat si Rani nang makitang masaya si Risho na kausap ang isang babae, nagalit si Rani at kinumprunta ang dalawa. Sinabi ni Rani sa babae na may asawa na si Risho, mula nang ikasal sila isang beses pa lang silang nagsiping pero pumalya pa si Risho. Saka umalis si Rani na iniwang hindi nakakibo ang dalawa. Tinawagan ni Rani ang kanyang ina at sinabing ibig na niyang umuwi, pero hindi pumayag ang ina sa dahilang mapapahiya ang kanilang pamilya, kung mababalitang mabilis lang nasira ang pag-aasawa ni Rani. Naisip ni Rani na walang ibang solusyon kundi magkaayos sila ni Risho. Kaya pagdating ni Risho lumapit si Rani at nagtanong kung ihahanda na niya ang mga gamit para sa honeymoon nila sa Goa. Pero pinunit ni Risho ang reservation nila sa hotel at sinabing hindi na matutuloy ang kanilang honeymoon. Nagpasya si Rani na maghintay na lang ng ilang buwan at kung hindi pa sila magkakaayos ni Risho, makikipaghiwalay na siya at babalik na lang sa kanila sa Delhi. Malakas ang kutob ni Inspector Kishore na may inililihim si Rani. Pumunta si Apsar sa police station at sinabi na sigurado siya na sina Rani at Neil ang pumatay sa kanyang best friend. Kaya nagtanong si Inspector Kishore kung sino si Neil at bakit pinaparatangan na pinatay nila si Risho. Dahil doon napilitan si Rani na aminin ang isang nagawa niyang pagkakamali. Ikinwento ni Rani na isang araw dumating ang pinsan ni Risho na si Neil, para magbakasyon sa kanila. Malapit si Neil kay Risho kaya natuwa si Risho sa pagbisita ng pinsan. Rafting coach si Neil kaya pag tourist season, pumupunta din si Neil sa Jawalapur para pagkakitaan ng pagtuturo ng rafting sa mga turista. Isang hapon nakita ni Neil na nagbabasa ng nobela si Rani, sinabi ni Neil na ang binabasa ni Rani ay gawa ng magaling na writer na si Danish Pandit. Natuwa si Rani na katulad din niya si Neil na mahilig din magbasa ng nobela. Palabiro si Neil kaya naging panatag ang loob ni Rani na makipagkwentuhan,
na naging simula sa madalas na nilang pag-uusap. Hindi rin maiwasang humanga ni Rani sa pagiging maalaga ni Neil sa katawan, at pala kaibigan. Naging abala si Rani sa pag-aaral sa pagluluto, akala ni Rishu na lahat ng iyon ay para pangatawanan na ni Rani ang pagiging asawa, kaya naman natuwa si Rishu at nawala na ang hinanakit kay Rani. Pero ang hindi nila alam, para kay Neil ang pagpapakitang gilas ni Rani. Minsan isinama ni Neil ang mag-asawa sa water rafting, aksidenteng nahulog si Rani sa ilog, sa pagkabigla hindi agad nakakilo si Rishu, habang si Neil walang inaksayang oras at sinagip agad si Rani. Lalong nadagdagan ang paghanga ni Rani kay Neil, dahilan para tuluyan ang mahulog ang loob ni Rani kay Neil at hindi na nagawa pang labanan ang tukso. Walang kamalay-malay si Rishu at mga magulang nito na may lihim ng namamagitan kay Rani at Neil, kapag nasa trabaho si Rishu magkasama palagi ang dalawa sa kwarto. Maagang pumunta ng palengke si Rani at bumili ng karne, para ipagluto ng espesyal si Neil. Pagdating ni Rani sa bahay agad ipinagmalaki nito na ang paborito ni Neil na kalderetang kambing ang kanyang lulutuin. Natuwa si Neil at ipinaalam na uuwi na siya sa sunod na linggo. Natuwa rin si Rani kaya sinabi nitong makikipaghiwalay na siya kay Rishu, para sila na ni Neil ang magsama. Pinagigihan ni Rani ang pagluluto ng paboritong ulam ni Neil, pero kinagabihan na bigla si Rani sa narinig na nagmamadaling umalis si Neil na hindi man lang nagpaalam. Saka pa napagtanto ni Rani na pinaglaruan lang siya ni Neil at wala itong plano na magsama sila. Pagdating ni Rishu natuwa ito sa nakikitang alam na ni Rani ang tungkulin bilang asawa, pinuri pa ni Rishu si Rani sa inilutong masarap na ulam. Nagsorry si Rishu sa nangyaring tampuhan nila at sinabing magsimula silang muli. Naawa si Rani kay Rishu kaya ipinagtapat na lang nito na nahulog ang loob niya kay Neil, at nagkaroon sila ng relasyon, pero iniwan lang siya at niloko. Bagamat sobrang nabigla si Rishu at nang lumo, mas pinili nitong hindi na magsalita at nagpatuloy na lang na kumain. Aminado si Rani na nagkamali siya sa pagtiwala agad kay Neil, pero hindi siya nagsisisi dahil kung hindi siya nakipagrelasyon kay Neil, hindi niya makikilala ang totoong pagkatao ni Rishu. Hindi nakatulog si Rishu at kinabukasan maaga itong nagbihis, sa ilog na nasa likod lang ng bahay ay nilublob ni Rishu ang sarili, para kahit paano mabawasan ang tensyon sa kanyang isipan. Hindi pumasok sa opisina si Rishu bagkus sumakay ito ng bus para puntahan si Neil sa Delhi. Nang makita ni Rishu si Neil hindi na ito nakapagpigil, gamit ang screwdriver nagmamadaling sumugod at nanaksak. Lumaban si Neil at dahil mas malakas madali lang nitong napabagsak si Rishu, nagpakawala si Neil ng sunod-sunod na suntok hanggang hindi na makakilos pa si Rishu. Nang magkausap ang dalawa sinabi ni Neil na walang dapat sisihin kundi si Rishu na pinabayaan si Rani, kaya hindi niya kasalanan kung nagkagusto si Rani sa kanya. Napatingin na lang si Rishu kay Neil, hindi akalain ni Rishu na ang itinuring niyang parang kapatid, ay isa palang mapanganib na ahas. Ang sumunod na araw dala-dala ni Rani ang kanyang mga gamit para bumalik na sa kanila. Nakiusap ito na ihatid siya sa estasyon ng tren pero tumanggi si Rishu. Habang naghihintay si Rani ng tricycle sinabi ng mga kaibigan ni Neil, na ibig nilang sila naman ang magpaligaya kay Rani tulad ng ginawa ni Neil. Hindi makapaniwala si Rani na ipinagsabi ni Neil sa mga kaibigan nito ang nangyari. Nag-alala si Rani na buong pamilya nila ay makakaladkad sa eskandalo. Narinig ni Rishu ang pambabastos ng mga kaibigan ni Neil kaya pinapasok na lang muna si Rani sa bahay, at siya na lang ang mag-aabang ng tricycle. Pero si Rishu naman ang kinutya ng grupo, ganun pa man nagsawalang kibo na lang si Rishu. Sobrang naawa si Rani sa asawa, nagpas siya itong hindi na lang umalis, ayaw ni Rani na harapin mag-isa ni Rishu ang kahihiyan na siya ang may gawa. Nangako si Rani na tatanggapin niya ang parusa ni Rishu, pero hindi niya ito iiwan. Sa gabi hindi makatulog si Rishu, palaging ginugulo ang kanyang isipan sa ginawang kataksilan ng asawa, habang si Rani palagi ring napapanaginipan ang pagganti sa kanya ni Rishu. Kapag nagigising si Rani, nakikita niyang gising pa din si Rishu at galit na nakatitig sa kanya. Isang umaga sa paggising ni Rani aksidente siyang nahulog sa hagdan, hindi tumulong si Rishu bagkus nasiyahan pa sa nakita. Napagtanto ni Rani na sinadyang lagyan ni Rishu ng pampadulas ang hagdan, ganun pa man hindi na lang nagreklamo si Rani. Minsan magluluto sa kusina si Rani nang biglang sumiklab ang apoy mula sa gas stove, nakaiwas si Rani ngunit napaso naman ang kanyang braso. Napatingin lang si Rishu na parang walang nangyari. Sigurado si Rani na kinalikot ni Rishu ang gas stove para lumiyab at sadyang masaktan siya. Pero nakahanda si Rani kung ano man ang kanyang sasapitin sa kamay ni Rishu. Nagtanong ang inspektor na bakit hindi nag-report si Rani sa pulis gayong pinagtatangkaan siyang patayin ng asawa.
Sinabi ni Rani na ayon sa writer ng paborito niyang nobela na si Denish Pandith, ang wagas na pag-ibig ay may bahid lagi ng dugo mula sa sakripisyo. Isang gabi habang nag-iinuman si Rishu at Apsar, lumapit si Rani para alukin na maghapunan si Rishu. Tumanggi si Rishu, sa harap ni Rani ikinwento ni Rishu kay Apsar ang pagtataksil ni Rani at Neil. Ramdam ni Apsar na nasaktan ng sobra ang kanyang kaibigan, at para hindi lumaki ang usapan, tumayo si Apsar at nagpaalam na lang na matutulog. Paulit-ulit humingi si Rani ng patawad kay Rishu at inamin ang kanyang pagkakamali, pero hindi sumagot si Rishu. Umakyat si Rani sa gilid ng gusali, sinabi nitong kung gusto ni Rishu na gumanti, itulak na lang siya, dahil nakahanda siyang mamatay bilang kabayaran ng kanyang kasalanan. Pero napagtanto ni Rishu na mahal pa rin niya ang asawa at ayaw niyang mawala ito ng tuluyan sa kanya. Kaya lumapit si Rishu at umiiyak na niyakap si Rani, tanda ng paggawad nito ng kapatawaran. Simula noon pareho na silang mahimbing na nakakatulog, maaga na ring gumigising si Rani para ipagluto ng almusal si Rishu. Madalas na din silang lumalabas para mamasyal at kumain, kaya nawala na ang pag-aalangan nila sa bawat isa, at napalitan ng tunay na pagmamahalan. Di naglaon naging kasundo na ni Rani ang mga magulang ni Rishu, madalas niya itong ginugupitan at inaayusan. Nahilig na rin ang ina ni Rishu sa pakikinig ng kwento ni Rani na galing sa nobela. Subalit akala nila magiging tahimik na ang kanilang buhay, isang araw muling umalis ang mga magulang ni Rishu para dumalo sa kasal. Pumasok na rin sa trabaho si Rishu, pero naisip nitong mag-grocery muna na panghanda ni Rani sa darating nilang mga bisita. Nang makabalik nagulat si Rishu na nasa loob ng bahay nila si Neil at kaharap si Rani. Sinabi ni Rani na biglang pumasok si Neil at nagpupumilit na makipag-usap. Inutusan ni Rishu si Rani na bumili na lang ng karne sa palengke at siya na lang ang kakausap kay Neil. Paglabas ni Rani binati niya ang kanilang kapitbahay saka sumakay ng pedicab. Pagdating sa palengke bumili ng karne si Rani, pero nang makita na marumi ang itak ng tindero, sa ibang meat shop na lang niya pinatadtad ang karne. Nang makabalik si Rani nagbigay siya ng karne sa mga aso, nang biglang may sumabog sa kanilang bahay. Agad sumugod si Rani sa loob, at nang nilabot siya nang makita ang putol na kamay ni Rishu. Nagtanong ang inspektor sa nasakyan ni Rani na pedicab, kinumpirma ng pedicab driver na inihatid niya si Rani sa palengke at siya pa rin ang naghatid kay Rani pabalik. Sinabi rin ng kapitbahay ni Rani na nakita nitong dumating si Neil ng araw na yon, maya-maya si Rishu ang sunod na pumasok. Ilang minuto ang lumipas lumabas si Rani para pumunta ng palengke. Isang CCTV footage ang nakuha ng mga pulis, sa video bagamat hindi malinaw. Makikita ang isang lalaki na nakasuot ng katulad sa kasuotan ni Neil ang tumatakbo at tumalon sa ilog. Sa tingin ni Inspector Kishore na kaya sa likod ng bahay dumaan si Neil, dahil pinatay nito si Rishu at tumulong si Rani sa pagpatay bago pumunta ng palengke. Nag-utos ang inspector na kunin si Rani, pilitin na magtapat kung saan itinago ang murder weapon, at saan nagtatago si Neil. Pero sinabi ng tauhan ng inspector na kahit pinahirapan na nila si Rani, naninindigan pa rin na siya ay inosente. Isang paraan na lang ang naisip ni Inspector Kishore, para makakuha sila ng impormasyon gagamit na sila ng lie detector test, bago ang test humiling na pupunta muna ng CR si Rani. Ilang sandali pa sinimula na ang proseso, pero makalipas ang mahigit 2 oras ng pagtatanong negatibo ang naging resulta, dahil walang na-detect ang machine na mali sa mga sagot ni Rani. Nagalit ang superintendent na binabatikos na sila sa social media dahil sa panghaharas ni Inspector Kishore kay Rani. Nag-utos ito na pakawalan si Rani dahil wala silang matibay na ebidensya, bagkus tutukan ang paghahanap sa murder suspect na si Neil. Walang nagawa si Inspector Kishore kundi absuelto si Rani sa kaso, pero para kay Inspector Kishore kahit wala ng kaso si Rani patuloy pa rin niya itong mamatyagan. Ang hindi nila alam nang malaman ni Rani na may lie detector test na gagawin, pumasok si Rani sa CR at nilagyan ng pako ang kanyang sapatos. Kapag tinatanong si Rani, sinasadya nitong inaapakan ang pako para masaktan siya, nang sa ganun hindi ma-detect ng machine ang totoong reaksyon ng katawan ni Rani. Makalipas ang 5 taon, na-assign sa ibang lugar si Inspector Kishore, at habang nasa estasyon sila ng tren, nakita ni Inspector Kishore ang nobela na paboritong basahin ni Rani. Nang basahin ni Inspector Kishore ang nobela, laking gulat niya na magkasing tulad ang kwento ni Rani at Rishu sa kwento ng nasa nobela. Pero ang lalong nagpagulat sa kanya ay nang dahil sa nobela, natuklasan niyang buhay si Rishu. Tama ang inspektor dahil ng araw na yon, pagdating ni Rishu ng bahay nakikipagtalo si Neil kay Rani. Nagagalit si Neil na nasira ang kanyang reputasyon, tinatawag siyang rapist ng kanyang mga kakilala,
dahil naging usap-usapan na hindi totoong may relasyon sila kundi ginahasa lang niya si Rani. Nagbanta si Neil na ipapakalat niya ang sex video nila, kung hindi aaminin ni Rani sa social media na mas gusto nitong kasiping si Neil kesa sa asawa. Nagalit si Rishu at sinugod si Neil pero dahil mas malakas si Neil binugbog na naman nito si Rishu. Nakita ni Rani na sinasakal ni Neil si Rishu kaya dali-dali itong naghanap ng pamalo, hanggang makuha niya ang kinarneng paa ng kambing sa freezer. Hinampas niya si Neil para iligtas si Rishu, pero napuruhan sa ulo si Neil at agad na namatay. Natakot si Rani, sigurado siya na makukulong siya habang buhay dahil napatay niya si Neil. Pero sinabi ni Rishu na hindi siya papayag na makulong si Rani, at tanging solusyon ay gayahin nila ang kwento sa nobelang binabasa ni Rani. Nasindak si Rani at ayaw pumayag sa plano ni Rishu, pero sa huli si Rishu pa rin ang nasunod. Hinila nila si Neil papuntang kusina, nagmamadaling nilinis ni Rani ang sahig, habang si Rishu inayos ang mga kagamitan para pasabugin ang lugar. Kasama sa plano pinutol ni Rishu ang kanang kamay ni Neil. Inilagay ni Rishu sa balde na puno ng yelo ang kanyang kamay, at walang ibang pagpipilian. Tutol man si Rani pero dahil sa pagmamahal ni Rishu, lakas loob nitong pinutol din ang kanyang kanang kamay. Agad binalot ni Rani ng tela ang sugat ni Rishu, at ipinagamit ang jacket ni Neil. Saka nito binuhusan ng gasolina si Neil at buong paligid, at inilagay ang kamay ni Rishu sa may pintuan ng kusina. Nagmamadaling lumabas si Rani na dala ang karneng ginamit niya panghampas kay Neil. Sinadya ni Rani na magpakita sa kapitbahay para maging testigo na pumunta siya sa palengke. Bumili ng karne si Rani pero hindi pinatadtad, bagkos sa ibang meat shop ito pumunta, para maisama nitong maipatadtad ang karneng pananghampas kay Neil. Pag-uwi ni Rani ipinakain nito sa mga aso ang karne, iyon ay para wala nang makita pang murder weapon ang mga pulis. Samantala kahit nanghihina si Rishu, pinilit nitong buksan ang gas stove. Sa likod ng bahay nila lumabas si Rishu, at tumalon sa ilog na dala-dala ang kamay ni Neil. Hindi muna pumasok si Rani at naghintay, hanggang sumabog na ang kanilang bahay. Natawa na lang sa sarili si Inspector Kishore, kaya pala hindi nila mahanap si Neil dahil si Neil ang inilibing ng magulang ni Rishu. Hindi niya akalain na ang kwento sa nobela ay magagamit ni Rishu at Rani para matakasan ang batas. Pero hindi makakapayag si Inspector Kishore na hindi managot si Rishu at Rani, titiyakin niya na sa susunod, hindi na makakaligtas pa sa batas ang mag-asawa. Binabati namin ng magandang araw ang mga nagpapa-shoutout na sina Mark Kevin Balcueva ng Presentasyon Camarines Sur, Jerome Fuentes ng Siasi Sulu, DXN Kids Vlog ng Tanawan City, Batangas, Marilu Feliciano ng Santiago City, Isabela, Aines TV ng Jensan, Meraflor Maranon at kay Ate Claire ng Farwania, Kuwait, Kuyukas Family ng Cebu, Iping ni Dodong TV ng Lagindingan, Misamis Oriental, Mark Angelo Datul, sa Inoding Hadjimanan ng Takurong City, Sultan Kudarat, Alan Gino Zarcino ng Carles, Iloilo, Jocelyn Lozada Navarrete ng Davao City, Vivian Baquilio ng Candelaria, Quezon, Sherwin Camino, Emmanuel Ayungao, Mary Joy Vasquez, Aladin Giamlod, Clara Bubis, Maquinto Bernalin, Vincent Enriques, Takgu and Yuan ng Mabinay, Jamal, Miller Liwag ng Tunasan, Muntinlupa City, Mario Bayadna ng Laguna, Juanito Vidal, Vincent Rolon ng Davao de Oro, IL, Maya Anagse ng Espanya, Parañaque City, Leo Jaime Joyo ng Cagayan de Oro, Misamis Oriental, Raidic Borja ng Dasmariñas, Cavite, Michael John Reyes ng Ilog Negros Occidental, Jonathan Magdaraog ng Ligao Albay, Roderick Escobar ng Tondo, Manila, Nelmar Alberto ng Negros Occidental, Rotonda Boy Vlogs ng Dagupan City, Pangasinan, Thelma de Asis ng Sarangani Province, CRL Republic ng Dubai, United Arab Emirates, Vladimir Sanchez ng Laligan, Valencia City, Bukidnon, at kay Father Fernando Maturan Jr. ng Davao City. Marami pong salamat sa inyong panonood, huwag pong kalimutan mag-like at subscribe sa aming channel. Ingat po kayo.